Isang mainit na usapin ang muling umikot dito sa mundo ng cryptocurrency. Matapos po na maglabas ng isang episode ang sikat na American television program na 60 Minutes. Sa episode na ito ay kanila pong feature ang interview kay Ripple CEO Brad Garlinghouse at ang dating opisyal ng US Securities and Exchange Commission na si Ginoong John Reed Stark. Bagamat maganda po ang usapan, marami pong mga mahalagang detalye ang hindi po isinama ng programa. Ayon po yan kay Ginoong Garlinghouse. Ang focus po kasi ng episode na ito ay ang malawakang epekto ng cryptocurrency sa ekonomiya at politika. Ngunit napansin po ng CEO na nawala sa coverage ang isang mahalagang desisyon ng korte. At yan po ang pahayag na hindi maituturing na security si XRP. Ang omission po na ito ay nagbigay daan para sa mas malaking usapan sa crypto community tungkol po sa transparency at saka bias sa media coverage. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin ito. Ayan po siya. Ang nakikita po natin dito ay walang iba kundi ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Ngayon ay umpisahan po natin sa kung bakit mahalaga ang XRP ruling. Yan, ang XRP ruling po kasi ay ito po yung resulta ng legal na laban sa pagitan po ni Ripple at ng SEC. Pinanindigan po ng SEC na si XRP ay isang security kung saan ay nangangahulugan na ito'y dapat sumunod sa mas mahigpit na regulasyon. Ngunit sa isang landmark ruling, sinabi po ng Federal Court na si XRP mismo ay hindi isang security. Ito po ay napakahalagang tagumpay, hindi lamang para kay Ripple, kundi pati na rin sa buong crypto industry. Kung titingnan, ang ruling na ito ay nagbibigay linaw kung paano po dapat tratuhin ang mga cryptocurrencies sa ilalim ng batas. Kung si XRP ay hindi isang security, maaaring maging mas madali para sa ibang crypto projects na maipakilala sa market nang walang takot sa mahigpit na regulasyon ng SEC. Ngayon ay ano naman po ang sinabi ng Ripple CEO tungkol sa 60 Minutes. Ayan, ayon po kay Ginoong Garlinghouse ay hindi patas ang naging coverage ng programa. Sa halip na bigyang diin ang ruling na ito, mas pinili po ng 60 Minutes na i-highlight ang mga negatibong pananaw tulad po ng pahayag ni Ginoong Stark na maraming crypto assets ang ginagamit lamang para sa illegal na aktibidad. Sa kanyang tweet ay binatikos po ni CEO si Ginoong Brad Garlinghouse, yan itong si Ginoong Stark, at sinabi niya na alam nito ang mas maayos na katotohanan. Yan, ayon po sa kanya ay mali ang mga sinabi ni Ginoong Stark at tila ito'y kahalintulad po ng mga retorika ng outgoing na SEC chairman na si Ginoong Gary Gensler na kilala naman sa pagiging mahigpit nito sa cryptocurrency. Dagdag pa rito ay ipinunto ni Ginoong Garlinghouse na hindi man lang nag-fact check ang programa kung saan ang ilang hindi nila po finact check yung ilang pahayag nitong si Ginoong Stark bago po ito i-airy o ipalabas, kung saan ay ito po yung dahilan ng nagbigay ng maling impression sa mga manunood or viewers. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang usaping ito sa presyo ni XRP? Ayan. Habang patuloy po na umiikot ang mga usapan tungkol kay Ripple at SEC, nagkaroon po ng epekto ito sa market performance ni XRP. Kamakailan ay may mga espekulasyon na maaring bawiin ng SEC ang kanilang apila laban kay Ripple dahil sa pro-crypto na posisyon ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump, ang bagong halal na presidente ng US.
Dahil dito ay nakakita po ng malaking rally si XRP na nagdala rito sa ikatlong pwesto sa global crypto rankings. Ngunit bumaba po ulit ito sa ikaapat na pwesto matapos ang isang market-wide downturn. Sa ngayon, ang presyo po ni XRP ay nasa $2.14 bawat token, kung saan ay meron naman po itong market cap na $124.04 billion. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto ng balitang ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni XRP. Yan ang issue po ng transparency sa media coverage ay mahalagang pagtuunan ng pansin. Kung hindi po maipapakita ng tama ang tunay na kalagayan ng XRP sa global stage, maaari pong magkaroon ng maling impression ang mga bagong investors tungkol sa potensyal nito. Gayunpaman, ang desisyon po ng korte na hindi maituturing na security si XRP ay nagbibigay po ng mas malaking kumpiyansa sa mga traders. Ibig sabihin ay mas mababa po ang regulatory risk para sa asset na ito, na maaari pong magpababa ng volatility at magbigay daan para sa mas maayos na price performance sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang hindi po pagbanggit ng 60 minutes sa mahalagang XRP ruling ay isang halimbawa ng kung paano maaring maapektuhan ng media ang pananaw ng publiko tungkol sa isang issue. Bilang isang crypto enthusiast, mahalagang suriin po natin ng mabuti ang mga balita at hindi po tayo umasa lamang sa iisang source. Sa uli, ang Ripple at XRP ay patuloy po na nagiging sentro ng usapan dito sa crypto industry. Kung magpapatuloy po ang ganitong momentum, malaki po ang posibilidad na makita natin ang mas mataas na adoption para kay XRP, lalo na po sa kanyang cross-border payments. Kaya para po sa mga Pinoy, ito ay maaaring magbukas ng pinto sa mas maraming oportunidad sa crypto investments, basta't handa po tayo mag-research at mag-ingat sa ating mga desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.